ho sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating pagdiriwang na napakadakilang kapistahan ni Kristong Hari. Mabuhay si Kristong Hari. Tayo po'y makikinig sa mga pagbasa na talaga magpapaalala sa atin ng paghihintay ng mga Hudyo para ho sa pagdating ng Mesyas na ang sa kanilang pag-iisip ay manggagaling talaga sa lipi ni Haring David. Indeed, Jesus will come from the family of David. He is the Davidic Messiah, kung tutuusin. Tapos makikita natin sa pagbasa po mula sa ikalawang pagbasa, tayo po ay palalahanan ni San Pablo na talaga namang itong si Jesus na ito ay ang nakikitang larawan ng di nakikitang Diyos. Hindi lang ho yun, siya ang pinakaulo ng kanyang katawan, mahiwaga, ang eklesiya. Ang ganda-ganda pong maintindihan noon na ito pong haring ito si Jesus ang pinakaulo natin. Sana ho'y huwag tayo mag-atubili na talagang sundan at laging sundin itong hari natin itong si Jesus. Tapos sa Ebanghelyo, mapapaalala po sa atin ng napakagandang istorya ni San Lucas kung gaano ka mapatawarin, mapagpatawad ang Panginoon. Talaga namang meron siyang pagkalinga, lalo na sa mga makasalanan. Hanggang sa wakas ho, hindi siya nag-give up doon. Kaya nga, yung tagpo doon sa krus. Franciscus, ang dami ho natin mapupulot dito sa pagdiriwang ito ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Sana po'y handang-handa na tayo para sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Kaya po, kasama kayo naroon, mga magulang, mga anak, mga kasambahay na mayroong mga pinapasan na mga mabigat na pasanin. Sana ho'y alay niyo ito sa Panginoon para pagpalain ang ating pagpuprogramang ito. At kayo pong mga kapatid ko sa kaparian, mga religyosa, mga seminarista, mga katikista, mga diakono ho, na naghahanda ng inyong mababahagi sa bayan ng Diyos. Sana po'y kapulutan ninyo na magagamit niyo ang ating programa. Naluluwalhati ang Panginoon doon. Kung kaya sama kayo naroon, shalom sa inyong lahat. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa Pondo ng Pinoy. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo." Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan. Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Dito po sa ating unang pagbasa para sa kapistahang ito ng ni Kristong Hari, ating pong tunghayan ang ikalawang aklat ni Samuel. Sino ba itong Samuel na ito? Siya ho yung huling-huling hukom. Hukom, judge. Pero yung judge ho na tinutukoy dito ay hindi yung judge na sa mga korte natin. Yung nagpapasya, nagpapataw ng kaparusahan o ganyan, o acquittal. Yun ang mga judges na tinutukoy dito ay yung mga taong tinanghal ng Diyos, mga charismatic leaders, masasabi natin ganyan, na magliligtas sa kanyang bayang Israel mula sa kanilang kinalulugmugang pagkakasupil o pagkakaalipin ng ibang mga bansa doon, lalo na yung mga Filistinong ganyan. The point is, itong huling-huling magiging hukom na nagpapakita ng katarungan ng Diyos, no? Na tapat ang Diyos kasi, pagka nagkasala ang tao, yung kanyang bayan, parurusahan sila, pagka tumawag sila tumingin ng awa, padadalan sila ng tagapagligtas. Yun na ho yung mga hukom. Magpapakita ng justice of God, the justness of God. At ang huling-huli doon ho ay si Samuel. At saka siyang aatangan ho ng Diyos ng papel na itatag yung kaharian, yung paghahari ho, the institution of the kingdom. Kasi dati-dati wala nang hari ang mga Hudyo eh. Magkakaroon na ho sila. Yung unang-una nga,
si Saul. At ang ikalawa ho, buhay pa ho si Saul noon. Ipipiliin na ng Diyos ang magiging kahalili niya. Kasi hindi naging tapat si Saul. Hindi siya naging masunurin sa Panginoon. At ang magiging kahalili niya, si Haring David. You know, yung paghahari ho ni David ang sinasalungguhitan dito kasi nga kapistahan to ni Kristong Hari. You know? And so, anong nangyari dito? Doon ho sa Hebron, isa hong lugar na hanggang ngayon medyo pinag-aaway-awayan pa. It is in the Palestinian territory. Ito hong Hebron ang naging kapital ho, yung para bang luklukan, the seat of power of David. Nung nakikipagtunggali ho siya kay Saul noon, kung tutuusin, kasi si Saul ang nandun sa nagahari noon. Tapos na ito si David, itatanghal yung kanyang harian, pero nandun lang siya sa Hebron. Isang maliit na lugar kung tutuusin. Anong mangyayari? Yung mga tribo ho, magsisipuntahan kay David. At dahil wala na yung si Saul, kasi namatay na ho si Saul, tsaka si Jonathan, kung matatandaan ninyo, sa isang gera nila doon. Ang mangyayari, itong mga tribong ito ng Israel, ibig sabihin, yung dating pinamumunuan ni Haring Saul, you know, nagpusimpuntahan sila kay David, doon nga sa Hebron, sa kanyang teritoryo. At ang sabi niya sa kanila, tingnan mo, kami iyong mga kalahi, you know, we are your bone and your flesh. Magkakababayan tayo, lahi tayo, mga Hudyo din kami, Israelita din kami, tulad mo. Anong si Saul pang hari, sabi niya, nag-ahari sa amin, ikaw ang namumuno sa amin, you know, you led Israel out and in. Kasi naging general nga ni Saul itong si David, hindi ho ba? You know, and he was very powerful, he was very successful. At ang sabi nito mga tribong ito, ang Panginoon ay nagsabi sa iyo, ikaw ang magpapastol sa aking bayang Israel. At ang ikaw ang mamumuno sa Israel mismo. Friends and sisters, tignan nyo, inaangkin nitong mga tribong ito ng Israel na si David ay talagang kilala sa kanila at sila kilala din kay David kasi nagkasama-sama nga sila minsan, you know. And so, all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them before the Lord at Hebron. Friends and sisters, tignan nyo, yung mga elders na yun, ibig sabihin yung mga nakatatanda sa bayan, no? Yung mga namumuno doon sa mga tribu-tribong yon, nagsipunta nga sila kay David sa Hebron at nakipagkasunduan sa kanya sa harapan ng Panginoon. At doon, kanilang papahiran ng langis, anoint, you know, yung ibig sabihin ko anoint, papahiran ng langis si David bilang hari sa buong Israel. Hindi na ho Hebron na maliit lang na lugar, kundi buong Israel. Brothers and sisters, tingnan nyo, ito ho yung simula ng pagiging hari ni David sa buong Israel. Si David ho ang pangangakuan ng Panginoon na mula sa kanya ay talagang lalabas ang mag-ahari sa buong Israel. At hindi lang ho yun, mag-ahari na mangpawalang hanggan yung kanyang kaharian. Inihuhula ho na si David ho ang magiging ninuno ng Mesyas, the Messianic Davidic King. Kasi hintayin ho ng mga Hudyo yung magiging kaapu-apuhan itong David na ito na siya magiging Mesyas. And so they were looking forward to a Davidic Messiah. Yun nga ho, tingnan nyo, yun hong hari dapat papahiran ng langis. Bakit dapat pahiran ng langis? Upang isag-isag na siya ang pinili ng Diyos. Hindi ho pwede maghari-hari kahit na sino lang. Yung mga patunayan naghahari-hari lang, hindi pinili ng Diyos, pinapatay ho yun. Tulad din naman yung magpapari-pari, magpapropeta, hindi ho. Yun ang tinatawag ng Diyos na maging pari, propeta at hari. Dapat ho pakita yung pagkakahirang na yun sa pamagitan ng pagpapahid nga ng langis. Yun ho ang ibig sabihin ng to anoint. Anointed ho sa wikang Hebreo is Mashiach. You know, Mashiach. Jesus will be Yeshua HaMashiach. You know, Jesus the anointed one. Jesus the Christ. Christ ho ang Griego noong Mashiach. Ang ibig sabihin, anointed. Brothers and sisters, eto ho si David, ipapahiwatig niya ho
itong David na ito na talagang pinangakuan ng mga tribong iyon ng katapatan, nakipagkasunduan sila ganyan. Si David ho ay isang tao lamang, mahina, makasalanan. Pinapahiwatig niya ho yung pagdating ng Mesyas sa pagdating ng panahon, yung Mesyas na magiging hari, magpawalang hanggan, hari ho na hindi lang tao, kundi Diyos, matapat at magpawalang hanggan. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ito pong ating ikalawang pagbasa para sa kapistaang ito ng Kristong Hari ay hango po sa napakagandang pagtalakay ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Nandito po tayo sa chapter 1, verse 12 to 20. At nagpapasalamat dito si Pablo sa Panginoon, giving thanks to the Father. Anong ginawa ng Father na ito sa atin? Naku, ginawa niya tayong tagabahagi sa pamanaho ng mga banal sa kaliwanagan. Brothers and sisters, tingnan nyo, pinagpapasalamat ito ni San Pablo sa Diyos, sa Ama, dahil nga tayo'y naging mga kabahagi ng mamanahin ng mga banal. Yun ang tawag ni San Pablo sa mga Kristiyano ho, mga banal, the saints. Kasi yun ang ating pagkakatawag, that's our vocation. Sasalungguhitan, for example, ho yun ni San Pablo sa kanyang first letter to the Thessalonians, chapter 4, verse 3. Ito ang kalooban ng Diyos, maging banal kayo. Francis says that's our vocation. It's not becoming a saint, in other words, is not optional, but rather it is God's will, At yun nga, tayo ho yung mga tinawag ng Diyos maging banal. Banal ho, ibig sabihin nakaangat mula sa makasalanan, makamundo, makamaterial, at talagang sa ganung paraan, mas malapit ho sa tunay na banal, the Holy One. Ibig sabihin ng Diyos. Yun ho yung nandito sa salitang banal ho. Anyway, yun nga, ginagawa tayong kahati doon. Hindi lang yun, talagang iniligtas tayo. We were rescued, tinubos tayo. Mula sa kaharian ng kadiliman, at inilipat ho tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Friends and sisters, tingnan nyo, itong anak na ito, kung saan nilipat tayo ng Diyos mula sa kadiliman natin, niligtas tayo, dinala tayo dito sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito hong anak niyang ito ay kung saan meron tayong katubusan, meron tayong forgiveness of sins, tinatawad ang ating mga kasalanan.
Brothers and sisters, ang ganda-ganda ho ng sinasabi dito tungkol dito sa anak na ito, the beloved one. We have redemption, we have forgiveness. Hindi lang ho, ngayon ho, sa verse 15, really begins a very beautiful song, you know. Ito hong anak na ito ay ang image of the invisible God. Sabi niya ganyan, ang imahen, ang larawan ng di nakikitang Diyos. Importante yun, si Jesus ho, anak ng Diyos, ay naging laman. Tulad natin, siya ho yung Word made flesh, you know. Tapos ho, dito ho sa taong itong si Jesus, na hindi lang tao, kundi Diyos na naging tao, siya ho yung nagiging larawan ng di nakikitang Diyos. Kahit na ho apat ang mata ninyo, hindi makikita ang Diyos. Bakit? Siya ay spiritu. Pero sa pamamagitan ni Jesus, nakikita ho natin itong Diyos na di nakikita. That's fantastic. Sa mga kapatid, kung gusto natin maintindihan ng Diyos, tignan natin si Jesus. Kung gusto natin makita si Jesus, basahin natin ang Biblia. Yun yung sinabi ni Saint Jerome, ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kung gusto natin makita si Jesus, maintindihan siya, malaman siya, makilala siya, basahin natin ang Biblia. Pagka nakilala natin si Jesus, nakikita na natin ang Diyos. Hindi nga ho, ba't yun ang sasabihin ni Jesus sa kanyang mga disipulo? For example, Lord, show us the Father. Tapos sabi niya kay Philip, ang tagal-tagal ko nung kasama ninyo, hindi mo pa alam na, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. That's it, Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Brothers and sisters, tingnan nyo, siyang ang unang silang, firstborn, ang unang silang. Yung firstborn ho, is a technical term. Siyang panganay na lalaki, parang ganyan. Ng lahat ng mga nilikha. Ibig sabihin, marami ho mapapabilang, mapapabilang doon sa pamilya ng Diyos na iyon. At si Jesus ang unang-una doon, kung tutuusin. And by Him, all things were created. Paulit-ulit yung sasabihin dito ng St. Paul na talagang si Jesus na ito, the beloved Son, ay magiging sanhi ng pagkakalikha ng lahat ng bagay. Pinagdidiinan ho yun ng bagong tipan. Si Jesus ho, ang salita ng Diyos, na ang salitang lumikha sa lahat ng mga bagay. Hindi nga sa Genesis ho, yung pagsasalarawan ng creation, and God said, and God said, and God said. Puro God said. He said His word, and they were created, Yun nga ho, si Jesus ho, ang salita na naging laman, sa pamamagitan niya, lahat ho ay nalikha. Both in heavens, on the earth, visible and invisible, thrones, domination, rulers, authorities. Thrones, domination, rulers, authorities. Ito ho yung mga level ng mga anghel ayon ho sa kaisipan ng mga Hudyo, po. In the Jewish theological outlook, ito po yung iba-ibang mga antas ng mga anghel. All things have been created through Him and for Him. Yun nga ho, inuulit-ulit ito. Lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ho'y nauna sa lahat ng bagay. In the beginning, wala pang beginning noon. There was the Word was in contact, in dynamic contact with God, and the Word was God. At sa Kanya ho, talaga nagbubuklod-buklod ang lahat ng mga bagay-bagay. Sa verse 18 ho, it seems another hymn, siya ang ulo ng katawan, dili ba kundi ang eklesiya, the church. Ang eklesiya ho, the church, ay parang katawan, katawan. At ang katawan, natural, dapat may ulo. Otherwise, bangkay siguro something like that, patay na yun, Yung ulo hong yun ay si Jesus. Ang natural, sa isang katawan ho, yung ulo na susunod, no? Anyway, where the head is, the body follows, or something like that. Brothers and sisters, this is a very important imagery, in St. Paul, the image of the mystical body of Christ. At tayo ho yung mga katawang ito, at tayo ang parte ng katawang ito, at si Jesus ang ulo. He is the beginning, the firstborn of the dead, yung mga nangamatay, mabubuhay muli, at si Jesus ho ang pangunahin dito. Kasi siya rin ay muling nabuhay. So that He Himself will come to have first place in everything. Brothers and sisters, sana magkatotoo yun para sa atin din. Let Him have the first place in our lives. Sana siya ang pinakasentro ng buhay natin. Sa ganun parang talagang Kristiyano tayo. Hindi ho si Jesus, pag kami pagkakataon lang tayo, may panahon tayo. Hindi ho. He is the first place in everything that we will do in our lives. Sa ganun parang napaparangal na siya. And for it was the Father's good pleasure, sabi niya ganyan, for all the fullness to dwell in Him. Yun yung pagka-Diyos ay talagang naki-Jesus. Ito yung anak na ito. Nasa Kanya ho yung pakapuspusan ng pagiging Diyos. And through Him,
to reconcile all things. You know, ininais ho ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesus talagang mapagkasundo niya ang lahat ng bagay. Tingnan niyo ho yung cross na yun. Jesus hangs on the cross. There is a vertical one. Jesus reconciles that with God. Tapos there's a horizontal one. Jesus reconciles us with each other and with everything else in this creation. Having made peace to the blood of His cross. You know? Kasi yung krus na yun ho, ang talagang nagpakasundo sa atin, nagbigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan ang ibig sabihin, ang magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Napakaganda ho nito. Through Him, I say, whether things on earth or things in heaven, lahat ho pinagkasundo ni Jesus. Nagpapasalamat ho tayo dito sa Diyos nating ito, si Jesus, anak ng Diyos, na ating hari. Shalom to you all. This is Father Jun Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I am very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated, anywhere you are. Shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilpitan at tinalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. At tinuyanas siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesyas? Ligtas mo iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong pagbasa ng Ebanghelyong aking pinahayag sa inyo ngayon ay tumutukoy kay Jesus na tinatanghal na hari. Ito ang hari ng mga Hudyo. You know? Bakit nga kasi kapistahan to ni Kristong hari? At narito tayo sa huling-huling linggo sa panahong ito, karaniwang panahon sa Eklesiya, kung kaya nga
ginugunita natin dito si Kristong Hari. Na alam natin, babalik at babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon bilang hari upang maghukom sa mga namatay at mga buhay pa sa panahon yun. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong pagbasa natin, ano nangyayari dito? Nandun ho si Jesus nakapako sa krus. Napamlilibutan siya ng mga tao. Tingnan nyo kung anong klaseng mga tao yung nakakapalibot sa kanya. At least yung binabanggit dito. You know? Mga taong tulad ng mga pinuno nila, sneering at him. Nililibak siya. You know? At tinutuya siya. Something like that. Ang taong ito, tingnan mo, niligtas ng marami, siya naman hindi mailigtas. You know? Kung talagang siya ang Mesyas ng Diyos, iligtas niya ang kanyang sarili. Brothers and sisters, ganun hong sinasabi nila. Hindi lang yun. Yung mga sundalo man din, sa verse 36, talagang tinutuya siya, sinasabi sa kanya, habang inaalayan siya isang tipo ho ng alak na talagang baliwala, you know, a sour wine, you know. At sinasabi, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, sabi niya ganyan, ligtas mo yung sarili. Tingnan nyo, yun ang sinasabi nila sa tagapagligtas kung tutukusin. You know? Hindi lang yun. Doon sa pulunan ng kanyang krus, lagi naman hong merong lalagyan ng kanyang sala. Nakasulat to, bakit nakapako to sa krus? Dahil, ewan ko, ganyan. Yun ang isusulat nila doon sa parang karatulang yun. Ang nakasulat doon sa karatula kay Jesus, ito ang hari ng mga Hudyo. Paratang sa kanya. Kasi nga, ang sinasabi ni Jesus doon kay Pilato noon, kung matatandaan niyo sa Ebanghelyo ni San Juan, nagkaroon sila ng palitan. Tinatanong ni Pilato kasi kung siya nga'y hari, you know? Sabi ni Jesus, galing ba sa iyan o narinig ko lang yan, you know? Hudyo ba ako, you know? Ibig sabihin narinig na ho ni Pilato na, you know, merong inaangkin si Jesus sa pagiging haring ganyan. Kung kaya nga, yun ang paratang niya, you know, na nandun sa krus, na sinabi niya na inaangkin niya. Naging, na pinaparusahan siya ngayon dahil siya'y hari, you know. Of course, nagalit yung mga Hudyo, yung mga pamunuan ng Hudyo. Uy, susulat yan ganyan. Na ito ang hari ng mga Hudyo. Sabi niya siyang hari ng mga... Sabi ni Pilato, no, yung sinulat ko, nakasulat na. You know? What I've written is written. Something like that. Yun nga eh. Tapos tingnan nyo, yun nga palang King of the Jews, no? Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun ang ating nakikita sa mga krusitiho, hindi ba? INRI, yung nakasulat na INRI. Ano ho yun? Yung INRI ho is Latin, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Yung Jesus ho can be an I or a J. Pareho lang ho yun. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Kaya N-I-R-A-R-I po. INRI ganyan. Ito hong criminal naman na nandun, nakabitin din kasama ni Jesus. Talagang inaabuso siya. You know? Yun ba pinagwiwikaan ng ganun? Sabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami, you know? Sabi niya, tingnan niyo yung sinasalungguhitan dito sa mga sinasabi nitong mga taong tumutuya kay Jesus, you know? Puro tungkol sa pagliligtas. Ewan ko kung parang nahihiwatigan nila na itong Jesus na ito, kasi yun ang pangalan niya eh, Yehoshua, you know? Mga Hudyo ito, kaya alam nila pangalan ni Jesus, at alam nila kung ano ibig sabihin ng pangalan yun, Yehoshua. Yeho, si Yahweh, Shua, nagliligtas, you know? Kung kaya, parang nandito yung pangalan ni Jesus mismo sa pag-uusapang ito. Of course, hindi ililigtas ni Jesus ang kanyang sarili. Ang liligtas niya, tayo, you know? At sa magitan nung kanyang kamatayan, tsaka kaya niya tayo maililigtas. Medyo parang paradoxical, no? Ililigtas niya tayo sa magitan ng pagdurusa ng ating kaparusahan. Can you imagine? And so, ang nangyari, dahil tinutuya nga ito nung isa dun sa mga salarin na nakapako sa krus, ito, yung isa naman, ang masasabi sa kanya, ang magagalit doon sa nagsasalitang yun. Teka muna, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi niya, tayo kasama niya na pinarurusahan dito. Kaya lang, para sa atin, sa verse 41, tama lang, you know, na tayo magdusa ng ganito kasi karapat dapat lang dahil
May nagawa tayong mga mali, mga kasalanan. Etong taong ito, wala. Kung kaya, tingnan niyo, pinagtatanggol niya si Jesus. Siya lang ho yung nagtatanggol kay Jesus dito. At ano nangyayari? Sasabihin niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag nasa kaharian mo ka na sa iyong kaharian, kapag dumating ka na sa kaharian mo. Sabi niya. Brothers and sisters, tingnan niyo yun, meron pa rin siyang pag-asa hanggang sa dulo, mamamatay na lang siya, tumawag pa siya kay Jesus. Nagtatanggol niya pa nga si Jesus doon sa kasamahan nilang nakapako rin sa krus. And beautiful picture here of Jesus at the very end of His life, gagawin niya yung ginawa niya sa buong buhay niya, magpapatawad, sasabihin niya doon sa tao niya, talaga namang sinasabi ko sa iyo, ngayong araw din ito, kapiling kita sa paraiso. Francis, that's a very beautiful statement. Ano ha ba itong ating ebanghelyong ito? Ano bang sinasalungguhitan nito? Brothers and sisters, as you can see, binanggit ho dito, talagang yung paghahari ni Jesus. I mean, several times na dito ho, for example, yung sa verse 37, ang sabi niya dito, if you are the King of the Jews. Notice, nakasulat kasi dun sa ulunan ni Jesus. If you are the King of the Jews. At tingnan nyo, King siya doon. Tapos yun nga, nakasulat doon, this is the King of the Jews. Tapos hindi lang yun, sa bandang dulo ho, sasabihin nitong salarin kay Jesus, alalahanin mo ko kapag nasa kaharian mo na ikaw, I mean, brothers and sisters, sinasalungguhitan dito yung pagiging hari ni Jesus. Kasi nga pinagdiriwang natin itong kanyang paghahari. Ano nga ho ba itong kaharian ni Jesus na ito? Tingnan nyo, ang kaharian ni Jesus, hindi ho yung kaharian ng mundong ito. My kingdom is not of this world. Sasabihin niya doon sa Ebanghelyo San Juan. Hindi nga ho. Kasi sabi niya, kung ang aking kaharian ay dito sa mundong ito, ay naku, hindi ako papayagan, hindi ako pahintulutan ng aking mga sundalo na talagang ganituhin lang ako. Ipagtatanggol nila ako, natural. Pero hindi dito ang aking kaharian. Brothers and sisters, yun ho ang magiging dialogo niya kay Pilato, I mean, na talaga magpapaintindi kay Pilato man din na itong taong to may inaangkin siyang pagiging hari. Yes, ano nga talaga ba yung kanyang kaharian kundi sa kaharian ng mundong ito? Ang kaharian niya ho ay kaharian walang hanggan, Ang kaharian niya ho ay yung paghahari niya sa mga puso ng mga tao. Yun ho ang dapat na mangyari. Dapat siya ang maghahari sa puso natin. Ang bawat tao ho, sa kanyang puso ay may trono. Sino kaya nakaupo doon? Pwede umupo doon ang tao mismo. O si Satanas, o ang Diyos. Hindi yung pwedeng bakante yun. There should be somebody sitting down on that throne. And so, dito sa kapistahang ito ng Kristong Hari, pinag-iisip tayo. Saan ba tayo papanig dito? Naghahari ba si Jesus sa ating mabuhay o tinutuya natin siya kasama nitong mga ito? At ang gusto natin maghari doon, ang ating sarili o ang kasamaan. Friends and sisters, importanteng iniisip-isip po natin ito. Dito sa tagpong ito, tingnan nyo, talagang sinasungguhitan dito kung paano hanggang sa dulo ng kanyang buhay, papakita ni Jesus na siya ang mawaing Panginoon. Na siyang hari na puspos ng awa sa kanyang mga lingkod. Tayo ho ba yung mga taong nawawalan ng pag-asa? Sana ho maintindihan natin, binibigyan tayo ng pag-asa nitong tagpong ito. Kasi ho, isang salarin doon, talagang despair na siya, nawawalan na siya ng pag-asa, tinutuyan niya na nga si Jesus. Pero hindi lang naman yun pwede maging reaction kay Jesus. Pwede ho tayong bigyan itong pagbasa natin ito ng kaisipan, ng liwanag na makita si Jesus, maawain hanggang sa dulo. Hindi ho tayo kailangan magwalan pag-asa kung ang kinakailangan ho natin dito ay yung magsisi, manumbalik, talagang tumawag uli sa awa ng Diyos. Importante ho itong pinapakita sa atin itong tagpong ito na talagang hanggang sa dulo si Jesus ay maawain. Nakikita ho natin sa ibang mga ebanghelyo, natandaan niyo si Judas na nagkanulo kay Jesus. Nung dumating siya, pinumumunukan na niya yung mga sundalong darakit kay Jesus, di ba?
Anong nangyari nung nihinag kanya si Jesus bilang pagbati? Ang address sa kanya ni Jesus, hindi yung, ewan ko kung ano kala nyo. Ikaw, Judas ka, ba't ka dumating pa rito? Parang gano'n, sa ating kapanahon, siguro gagawin, sasabihin mo yung gano'n, Judas yan. Hindi yan ang sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, kaibigan, ba't ka na pa rito? Hanggang sa dulo ho, binibigyan siya ng pag-asa na talagang kaibigan pa sila ni Jesus. Nasa kanya ho yung pagkalas sa pakipagkaibigan na yun sa Jesus, hindi ho kumakalas, Ganun ho yun eh. Natandaan niyo ba yung tagpo na si Pedro ho, nakita niya kasi si Jesus, naglalakad sa tubig na kaya, Panginoon, hayaan niyo rin ako maglakad sa tubig. Sige, halika dito. Naglakad nga siya. Kaya lang, nung naramdaman niya, ang hangin-hangin pala, and he came to realize, boy, he was walking water. Ayun, nagduda siya, palubog na siya. Lord, save me. Buti na lang, and he called on to Jesus, and Jesus just extended his arms to save him. Ganun ho si Jesus hanggang sa wakas. Friends and sisters, ang ganda-ganda nito, itong pinapihiwatig sa ating ito ng Ebanghelyo natin, na si Jesus ho, hari. Tama, hari si Jesus. Haring magpawalang hanggan. Ang importanteng tanong ho hari ko ba siya? Is he my king? Desisyon ko yun. Kahit na napakapangyarihan ni Jesus, nasa atin ho, napapasukin siya sa ating mga puso. At siya'y maghari doon. He cannot gate crash there. Hindi siya pwedeng manghimasok doon. Natandaan niyo siguro yung litratong ipininta ni Holman Hunt, Jesus knocking at the door, Ang ganda-ganda ng litratong yun at napansin, merong kulang doon. Iisa lang ang kulang doon. Walang doorknob. Sa mga tuwid, hindi mo pwedeng buksan from outside. Yun nga ho Ang sabi ni Holman Hunt, walang mali dito, walang kulang. I intended it to be that way. Bakit? Itong pintuang ito special. Ito'y pwedeng buksan from inside only. It was inspired, of course, by Revelation chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone opens the door for me, I will enter and dine with him, and he with me. Brothers and sisters, tingnan nyo, kung mayroong makikinig sa aking pagkatok at pagbubuksan ako, kasi hindi pwedeng buksan from the outside Yun nga ho kumakatok sa ating puso si Jesus ngayon, sa pagtatapos ng taong ito ng Eklesiya, pagbubuksan ba natin siya? Talaga bang siya ang paghahariin natin? Friends and sisters, ano bang klase ng kaharian ni Jesus? It's a kingdom of peace, of justice, napaka-importante yung maintindihan nyo. Yung paghahari ni Jesus ay kaharian ng kapayapaan. Kaharian ho ng katarungan, kaharian ng pag-ibig. Ibang-iba ho sa ibang paghahari. Yung ibang mga hari, ang kanilang inaatupag ang kanilang sarili. Yung kanilang mga sundalo dapat mamatay para sa kanila. Si Jesus o iba, siya ho namatay para sa kanyang mga kawal, ang mga nasasakupan. Can you imagine that? That's almost unthinkable. Exactly, that's what Jesus exactly did, Yun nga ho, ibang-iba yung kanyang kaharian. Kaharian ho ito ng tunay na pag-ibig. Kaharian ho ito ng katarungan. Ibig sabihin, talagang yung pagiging tapat sa Diyos, yung katarungan sa Biblia. Justice is being faithful to God. Si Jesus ho, lagi siya naging tapat sa kanyang Ama, right? At inako niya pa man din yung di nating katapatan para pagbayaran niya. Fantastic. Of course, it is a kingdom of peace. Kapayapaan ho ito. Pinagkakasundo ho tayo dito ni Jesus. Friends and sisters, ano man ang kalagayan nyo ngayon, sana ho, makita nyo, inaalok ho tayo ni Jesus dito na paghariin natin siya. Ang magpapalaho dito, tayo mismo. Because His kingdom is a kingdom of justice, love, and peace. Father June, how is God made? Thank you, Joaquin, para sa iyong tanong na ito. How was God made? Of course, para sa batang maliit, naintindihan natin na pwedeng itanong to kasi, lahat kasi parang ginagawa.
ang maganda nito, ang Diyos hindi ginawa. Siya ang lumilikha ng lahat. Yun ang importanteng matutunan natin. Yung maiisip natin tungkol sa tao, hindi lahat pwedeng ibaling sa Diyos. Ang Biblia, pagka tinutukoy ang Diyos, tinutukoy siya sa makataong paraan. Yung sabi ko nga, anthropomorphic way. Ibig sabihin, yung ginagamit nating pamaraan ng pagsalita tungkol sa Diyos ay yung ginagamit natin para sa mga tao. That's natural kasi hindi natin mapag-uusapan ng Diyos otherwise. Kung kaya nga ginagamit natin yung forma, kunyari, "O God, look on us with eyes of mercy, extend your hand to save us," something like that. Medyo wala namang kamay ang Diyos, wala naman siyang mata, wala naman siyang katawan, kasi dali siya siyang espiritu. Pero yung ginagamit natin pamamaraan ng pagsalitan gano'n, na angkop sa tao kung tutuusin. Pero there are certain things that you cannot predicate to God, kasi hindi, ang Diyos, hindi tao, kung kaya Diyos siya. Hindi ko pwedeng sabihin na kung kailan siya ginawa, o paano siyang ginawa. Hindi naman siya ginawa Siyang may gawa, may likha ng lahat. I mean, that's a very good question, no? Pero sana alam niyo mga kapatid, lalo na may mga gulang na dito. Ito yung naging problema ni how do you say, Voltaire. He used to say, God created man according to the Bible, but it looks as if man is turning the table on God. Now man is creating God. Kasi ganun ang nangyayari. Yung mga tao, nililikha nila yung sarili ng Diyos, At yun ang gusto ng paglingkuran, something like that. That's very bad. We should not turn the table on God. God created us. We don't create God. Father June, how did Jesus rise from death? Hi, Carl. Thank you dito sa iyong tanong. How did Jesus rise from the dead? Paano bang, nabuhay muli si Jesus mula sa mga patay? Siguro kung tinatanong mo, paano, nabuhay siya sa gana niyang sarili, by his own steam, by his own power, because he is God, nabuhay siya dahil binuhay siya ng Diyos. Etong si Jesus kasi, tao na Diyos, tao siya, kaya namatay siya, pero bubuhayin siya ng Diyos. At least that is how yun ang paraan kung paano sinasalaysay ng mga ebanghelyo, ng mga sulat ni San Pablo, ng mga sulat ng mga apostoles sa New Testament, na either Jesus rose from the dead or Jesus was raised from the dead. Kung rose from the dead siya, ibig sabihin siya mismo ang nabuhay, kasi Diyos naman din siya. If he was raised from the dead, ibig sabihin nun, binuhay siya ng Ama. From the point of view of being tao, binuhay siya ng Diyos. Upang isagisag na ito ang aking sugo, na siyang aking anak. Siguro that's how this question of a 7-year-old kid can be answered. How did Jesus rise from the dead? Yun nga, by his own power or by the power of God? By his own power, kasi Diyos siya, by the power of God, from the point of view of Jesus as a man, he was raised from the dead. Father June, does Jesus have brothers? Hi, Jericho. Thank you dito sa tanong mo. Does Jesus have brothers? Meron bang mga kapatid na lalaki si Jesus? Pagka binasa natin yung mga ebanghelyo, for example, St. Mark, chapter 3, verse 33, na kay St. Matthew rin, chapter 12, verse 49, makikita natin doon, darating isang araw yung nanay at mga kapatid na lalaki at babae ni Jesus. At ibig nila makipag-usap kay Jesus. May dahilan kung bakit sila pumunta ron Parang medyo umiinit na yung panahon, parang pinagtatangkaan na si Jesus, kung kaya gusto lang tulungan si Jesus, etc. Ganyan, Pero ang tanong mo, may mga kapatid ba siyang lalaki? Hindi lang kapatid na lalaki, kundi kapatid na babae. Ang sabi dito sa Gospels, Pero
Anong ibig sabihin nun? Talaga bang kapatid, yung tulad ng may kapatid akong isang kapatid na lalaki, tatlong kapatid ko, babae, ganyan. Ganun ba yun? Brothers and sisters, importante maintindihan to. Sa lingwahe ho ng mga Hudyo, hanggang ngayon, you know, wala hong salita para tukuyin yung pinsan, cousin. There is no way of saying cousin, you know. Pagka gusto mong tukuyin ng cousin by the way, pwedeng babae, pwedeng lalaki, di ba? Yung pinsan, pwedeng lalaki, babae, no? At yung pinsan, pwedeng yung anak ng uncle mo o ng auntie mo. Hindi magkaiba yung auntie at yung uncle na pamilya, sabihin natin ganyan. And so, pagka tutukuyin mo yung cousin, ngayon, sasabihin mo, the son of auntie or uncle, the daughter of auntie or uncle. Ganun kahaba yun para tukuyin ng cousin. Kasi nga wala sa lingwahe nila yun. And so, anong ibig sabihin dito ng brothers, you know? Hindi ibig sabihin ito na si Maria, meron siyang mga anak pagkatapos ni Jesus o bago kay Jesus. Hindi you know. Hindi yun ang sinasaad sa Biblia. Hindi yun ang paniniwala ng Eklesiya. Tandaan natin, ang Eklesiya nakakaalam nito bago pa ito nasulat sa bagong tipan, no? I mean, tandaan natin yun, the church knew this, you know, what she meant by all this, or what is meant by all this. Kung kaya nga, si Maria, bilang ina ni Jesus, wala na siyang ibang mga anak. Kung kaya si Jesus, bilang anak ni Maria, wala siyang mga kapatid na babae at lalaki. Pwede mangyari, mga pinsan ang tinutukoy dito sa pagkakataong ito. Tulad ba ni Abraham, kung matatandaan nyo, meron siyang pamangkin. Pamangkin talaga, si Lot. Pero nag-aaway-away yung mga pastul nila. Ano sasabihin ni Abraham kay Lot, na kanyang pamangkin? Kapatid, bakit tayo dapat mag-away? You know, ang luwag-luwag ng kaparangan. Kung kukunin mo yung kanan, kukunin ko yung kaliwa. Kukunin mo yung kaliwa, kukunin ko yung kanan. Hindi tayo dapat mag-away kasi magkapatid tayo. Akala ko ba magtiyo? Yun nga wala kasing tinutukoy itong kapatid as nephew, as nieces, as pinsan, ganun yun wala namang ganun. Kung kaya, meron mga kapatid si Jesus, you know, ayon sa Biblia, parang may tinutukoy na ganun. Pero hindi ibig sabihin, brothers, you know, the same mother or something like that. Dito po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari, yung po mga pagbasang narinig natin ay tumutukoy kay Jesus bilang Hari. Ito ay nangyayari pagka meron talagang pagdiriwang na sineselebrate ang church. Ordinary Sundays, hindi ho nangyayari ng first reading, second reading, and gospel reading are all at the same theme. No? Pero ngayon, kapistahan kasi ni Kristong Hari, kaya yung first reading, second reading, saka yung gospel, magkakatugma yung paksa. At yung dito nga ho sa first reading natin from the book of Samuel, na nakita natin, talagang nandun si David, ang magiging ninuno ng Mesyas. Si David na tao, mahina, makasalanan. Ang Mesyas ho ay anak ng Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay tapat. Yun ho yung nasa unang pagbasa na dapat nating maintindihan do sa tungkol kay David. Sa second reading ho na napakagandang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sinasalungguhitan doon na si Jesus ho ay ang larawan ng di nakikitang Diyos. Siya rin naman ang ulo ng kanyang katawan na wala nang iba kundi ang Ecclesia. He is the head of the body, the church, the image of the invisible God. Ganun ho kadakila ang ating Panginoon. Can you imagine? The visible image of the invisible God. Kung gusto natin makilala ang Diyos, tingnan natin si Jesus. Kasi nakakita kay Jesus, nakakita na sa Ama. At pagkakilala mo ang Diyos, Ama, at ang Diyos, Anak, si Jesus, that's eternal life. You know? Tapos si Jesus ang ulo ng Ecclesia, ng kanyang katawan, at tayo ho ang bahagi ng katawang yon. Sana ho, yung ating pag-iisip ay yung pag-iisip ng ating ulo. You know? Kaya nga, si St. Paul, gagamitin niya yun, make the mind of Christ your own. Philippians chapter 2, verse 5. Napakahalaga ho noon. Sana talagang gawin nating sentro ng ating buhay ang Panginoong Jesus bilang ating hari. You know? Tapos sa Ebanghelyo naman, narinig natin na si Jesus
ay tunay na hari. Nakasulat pa man din yun doon sa kanyang ulunan sa krus. Hari ho ng pangkalahatan, universal kingdom ho yung kanya. It's a kingdom of justice, love, and peace. Hanggang ho sa dulo, si Jesus ho'y magpapakikapagkasundo tayo sa Diyos. Siya ang magiging reconciler natin with God and with men and with everything else. Napakaganda ho noon at nagbibigay ho sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hanggang sa wakas ho, si Jesus ay mapagpatawad. Siyang haring nagpapatawad sa atin upang tayo madala niya sa kanyang paghahari sa piling ng Diyos. Brothers and sisters, this is a very consoling feast and a very beautiful message from the readings we heard. Gawin ho natin itong panalangin, lahat ng ating narinig, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa amin, sa mga pagbasa, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Kristong Hari. Ibig po namin siya talagang maghari sa aming mabuhay, sa aming mga puso, gawin niyang luklukan ito, at mula rito talagang pamunuan niya kami. At ibig ho namin panibaguhin ang aming pagiging masunurin sa Kanya bilang aming hari na magdadala sa amin sa inyong piling, Abba, aming Ama. Tinataas po namin sa inyong lahat ng mga pinangakuan namin ng panalangin, lahat ng humihingi ng panalangin mula sa amin sa palatuntunan namin ito. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang dinadalang hirap, lalo na ho yung may mga karamdaman pinapasan ngayon, may mga pagsubok, yung pong may alinlangan, yung may mga pinoproblemang hindi nila makita ang kalutasan. Abba, dampian niyo sila ng yung awat habag upang makatuntun sila ng kalutasan sa mga dinadalang pasanin. At ang aming pong tinataas din sa inyo, lahat ng tumutulong sa amin upang maisakatuparan namin ang aming palatuntunan itong Word made flesh. At lahat po din yung nais pang tumulong sa amin, nagpalain na silang abot-abot. Ito po yung aming dalangin kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristong, aming walulhating hari at Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari. Sana po'y talagang nakapaghatid sa inyo ng liwanag, ng pag-asa, ng mahigit na pagmamahal sa Panginoon. Hanggang po sa muli natin pagtatagpo, sana i-share nyo sa amin ang inyong experiences with the Lord, yung nagagawa ng programa ito. Sa magitan po niya mga text sa cell number na yan, ng ating email. Hanggang po sa muli, shalom sa inyong lahat. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.